Sino dito ang gusto at ready na mag-rise and conquer? Your theme, your title here is saying, Rise and Conquer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa ginagawa mo sa bawat isa. Today, buksan niyo po ng maluwag ang aming mga mata at aming mga puso, ang aming isipan. At mangusap po kayo, Panginoon. Itago niyo po ang iyong lingkod sa iyong presensya. Ikaw po ang mangusap sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pag sinabing rise, sino dito nakakaalam ng ibig sabihin ng rise? Hindi kanin, alam ko, gutom na tayo. But pag sinabing rise, ibig sabihin po ay bumangon, tumayo, umakyat. Bumangon, tumayo, umakyat. So, ibig sabihin, meron pag-angat na mga gawa, may mangyayaring pag-angat. Salamat po dun sa iisa na nagre-respond. Tayo na lang po mag-usap. Meron po ba kausap dito? Are you all ready to rise? Are you all also ready to conquer? Kailangan tumayo para maka-conquer. Walang ano ba yung sa Tagalog ng conquer? Sasakop. May pangakong binigay ang Panginoon sa iyo pero hindi mo masasakop hanggat ikaw ay nakalugmok. Hindi mo ito makukuha, yung pangako, binigay na sa iyo pero hanggang nadyadyaan na lang yan. Kung hindi ka naman tatayo, wala pa din. Tatandaan po natin sa sakarya ng Diyos, dalawa po palagi yan. Sabihin mo nga sa katabi mo, partnership. God's sovereignty and then your obedience. God is always giving His promise, pero dapat may pagkilos ka din, may pananampalataya ka rin. Hindi po pwedeng laging God's sovereignty at hinahayaan natin na si Lord lang. Akala kung mangyari, kung hindi, hindi. Hindi, kailangan hahanapin mo rin si Lord. So may pangako ang Panginoon, pero may pagsunod ka rin. Sino dito ang gustong sumabay sa pagkilos ni Lord? So kailangan tatayo at kailangan magko-conquer. Now, are you ready? In the book of Numbers, chapter 13, bibisan ko lang po because, again, I only have 2 hours to preach. Numbers 13, verses 1 to 2. Ang sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Moises, magpadala ka ng mga tao para mag-espiya sa Kanaan. Ang lupain na ibibigay ko sa inyo mga Israelita. So may pangako ang Panginoon sa mga anak niya, mga Israelita, na magkakaroon sila ng sarili nilang lupa. Magkakaroon sila ng sarili nilang bansa. Amen. Kasi galing po sila sa Egypt at doon sa lugar ng Egypt, sila ay ang mga alipin. Sila ay mga kawawa. Natatandaan niyo po yung kanilang ninuno na si Joseph, ang dahilan kung bakit yumaman ng Egypt. Pero dahil nakalimutan nila si Joseph at namatay na at maraming mga taon nang lumipas, sila na unti-unti ay dumami sa lugar ng Egypt. Yun nga lang, hindi sila na-recognize. Kasi nga naman, hindi talaga sila originally taga-Egypt. So along the way, sila na ay ginawang alipin. Ang design mo, hindi para gawing alipin. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka ginawang alipin. So ito ngayon ang nangyari, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, hindi kayo para dyan, may sarili kayong lupa. May sarili kayong destiny. Pakisabi sa katabi mo, destiny. Ako'y napabisaya, day. Destiny. Destiny. Sino dito ang gusto ng destiny? Hallelujah. Meron pa nga ako si Lord sa'yo. Amen? Sa mga Bisaya, makasabot ba? Gamay lang. Makasaboy, magsabi ng amen. Hallelujah. Praise the Lord. Meron na bang mga Ilocano naman dito? When, Manong? Hallelujah. When? Praise God. Ang mga tao na inyong ipapadala ay mga pinuno ng bawat lahi ng Israel. So nagpadala ang Panginoon, sabi ng Panginoon, inutusan niya si Moises, sabi niya kay Moses, Moses, kumuha ka ng espiya, papasukin mo doon sa Kanaan para magtitingin. Kumbaga sa lugar, ocular inspection or visit. Titignan yung lugar. Ito ba yung lugar? Anong pinagagawa ng Lord? Perspective. Kung paano mo titignan ng lupa, sa iyo yun. Nandiyan pa po ba kayo? So nagpadala ang Panginoon ng espiya. Tandaan niyo po, kanino na yung lupa? Kanila na. Hindi niyo na. Yung lupa, kanila na kasi pinangako na ni Lord yun eh. Pero,
kailangan tignan nyo. Kailangan i-check ni Lord yung perspective mo. Sa'yo na to, pero titignan ko kung paano mo siya titignan. So ngayon, pinapunta ngayon ng Panginoon itong mga espiya. Sabi niya, kaya sinunod ni Moises ang iniutos sa kanya ng Panginoon. Remember, utos ito ng Lord. Hindi utos ni Moises, utos ng Panginoon. Maraming pagkakataon, tinitest ni Lord ang pananampalataya mo. May pangako na si Lord sa'yo, may blessing na si Lord sa'yo, pero ang tinitignan ng Panginoon ay yung pananampalataya mo. Itinitest ng Lord. God is testing their perspective. Paano nila tignan ang sitwasyon? Paano nila tignan ang buhay? Paano ka titingin kapag may problema? Makikita kung babagay ka sa lupang pinangako na sa'yo. Hindi po pwedeng magsasabay ang wineskin na bago at ilalagay sa lumang sisidlan. Let me say that again. Hindi po pwedeng magsali ng bagong alak sa lumang sisidlan, sasabog. Kailangan, pag bago ang alak, bago ang lalagyan. Kapag luma ang lalagyan, pag bago ang gagawin ng Panginoon, magkakaroon ng clash, masisira. God will test your perspective, your faith, bago ka dalhin ng Panginoon sa lupa. Sino dito ang gusto makakonquer? Sino dito ang naniniwala may pangako ang Panginoon sa kanila? Makapagtapos ka ng pag-aaral, may pangako ang Panginoon sa iyo na mapapaayos mo ang bahay mo, may pangako ang Panginoon, madadala mo yung kamag-anak mo sa church, mabuborn again din sila, makakilala sa iyo, gagaling ka. Kung may pinag-pray kang sakit, sa parte ng katawan mo, mararamdaman mo yung healing ni Lord. But bago dalhin ka ng Panginoon, i-check niya yung iyong pananampalataya. I-check yung iyong perspective. Bago sila pinaalis ni Moises, next verse, in verses 17 to 20, read this with me, 1, 2, 3, go. Thank you, Gateway of the King of Glory Church. Nandiyan pa po ba kayo? So anong pinapautos ni Lord sa mga espiya? Tignan. Kanino na ulit yung lupa? Kumbaga sa grocery, binayaran ko na to. May resibo na. Sa inyo na to. Pero I want you to look at it. So ang ginagawa ng Panginoon, pinapatignan ang sitwasyon. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, ingatan mo kung paano ka tumingin sa sitwasyon mo. Hallelujah. Kaya dapat laging pinatutugtog ang tugtog ng magtitiwala. Para nababago ang sitwasyon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Tingnan ninyo ang kanilang bayan, kung napapalibutan ba ng pader o hindi. Tingnan ninyo kung masagana ang lupa o hindi, at kung may mga puno o wala, at pagsikapan ninyong makakapagpadala ng prutas sa inyong pagbalik. Next slide, verses 27 to 29. Read this with me, everyone. Go! So nakita nila, ang ganda. O kumusta? Sabi ni Moises, kumusta mga espiya? Ang ganda po, pastor. Ang ganda ng plano ng Panginoon sa atin. Pero, medyo may kalaban. Maganda, pastor, pero nakakatakot. Maganda, pastor, yung title, Rise and Conquer. Kaso, pastor, hindi ako pwede dyan eh. Maraming Kristiyano, ang ganda ng pangako ng Panginoon sa kanila, pero may mga katulad na Kristiyano ng mga espiya, na 10,
na palaging negative thinkers. Nakita nila yung positive, pero mas nakatingin sila sa negative. Pero, ang paboritong salita ng mga negative people, they are called Christians, they are called believers, but they don't believe. We are born again, we are believers, and therefore we are supposed to be believers. We always believe God's word. But sometimes, we are called unbelieving believers. Pakisabi sa katabi mo, wala dito niyan. Lakasan mo naman, sa pagtapik mo pa lang para alam kung believing o hindi. Wala dito niyan. Hallelujah. Amen? Pastor, may activity tayo. May church activity. Pero, Pastor, sasama ko, kaso, wag na lang, Pastor, wag na lang po pala. Ano sabi ni Moses? Puntahan natin. Sasakupin na natin. We are ready to conquer. Are you ready to conquer? Kaso sabi ni Pastor, ready to conquer. Sabi nung mga espiya, yung mga kasamang member ng church, pero, alam mo na, may contribution tayo. May kainan. Maganda, Pastor, pero, may mission tayo, mag-share tayo ng word. Uy, maganda, Pastor, ang ganda yan. Pero, hello? Pakisabi sa katabi mo, walang 10 spies dito. Amen? May magcha-challenge tayo. Sinong gusto maglingkod sa Panginoon? Sinong gusto umattend ng worship leading? Sinong gusto maging musician? Sinong gusto maging usher? Pastor, maganda yung plano. Gusto ko sanang umattend, maging part ng worship team. Pero, ang ganda ng plano palagi, pero ang mas nakikita nila palagi yung pero. Negative, or mga taong laging negative at mga taong laging faithless, mahilig silang complain. Pastor, hindi ako makakasama sa mission kasi, Pastor, hindi ako makaka-attend ng church ngayon kasi, hindi ako makaka-contribute dyan, Pastor, kasi, people who always have excuses and alibis never grow. Amen? Pastor, hindi ako maka-attend dyan. Bakit? Kasi po sobrang init. Umulan. Nagpaulan ng Panginoon ng krising. Pastor, hindi ako maka-attend dyan. Bakit? Ang lakas ng bagyo. Sabi siguro ni Lord, saan ba talaga lulugar? Umulan, bumagyo. Pastor, hindi ako makaka-attend dyan. Bakit? Kasi nakita ko, Pastor, ng paghakbang ko, may langgam na nag-aaway sa harap ko. Sa negative people, they will always see many reasons to not go and obey. They will always have reasons to say no. Nandiyan pa po ba kayo? Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan. Next verse, verse 30. Pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises. Bakit pinakalma? Kasi naggagalit na sila. Nung sinabi ng mga espiya, ito yung magandang mangyayari, pero alam niyo po ba nakakatakot? Ang daming kalaban, parang di natin kaya. Alam niyo po ang nangyari sa mamamayan? Sila ay po, mga kapatid, ay anong gagawin natin? Anong ginawa ngayon ni Caleb? Shh, relax. Relax, kalma. Meron naman mga ganyang mga tao sa church. Pag may nag-aaway na, kalma. Pakitapit yung gano'n. Meron bang mga ganyan dito sa church na to? Wala. Wala. Ala. At taas ang kamay ng mga ganyan sa church. Yung pag may problema, kahit sa bahay, pag may problema, kalma. Sino yung mga ganyan sa bahay nila? Amen. May mga Caleb spirit. Pag uy pastor, may kuryente, wala tayo pambayad. Anong gagawin natin? Kalma. Amen. May mga Caleb spirit. Sabi niya dito, pinakalma ni Caleb ang mga tao sa harapan ni Moises at sinabi niya, lalakad tayo. Anong sabi ni Caleb? Everybody read this with me. 1, 2, 3, go. Lalakad tayo at sasakupin natin ang lupain dahil nasisiguro maaagaw natin ito. Grabe, wala pa sila doon sa lugar, pero sa pananaw ni Caleb, alam na niyang masasakop na nila yung lugar. Bakit? Kasi alam ni Caleb
na talagang kanila na yun. Bakit? Sinabi na kasi ni Lord yun. Kanila na yung lugar. People who are always close to God, who are always close to Jesus, naririnig nila ng malalim yung salita ng Lord. At kahit mukhang maraming kalaban, dahil narinig na nila ang sinabi ni Lord, sa inyo na yan, therefore sa heart nila, amin na talaga to. Amin na to. Meron ba mga tao ditong full of faith? Meron ba dito mga taong gustong maging katulad ni Caleb, na sa kabila ng pinagdadaanan mo, sabihin mo, Lord, naniniwala ako, may plano ka sa akin, sinabi mo na to eh. Sinabi mo na to, may magtatagumpay ako. Nakakalungkot, totoo, malulungkot ako, totoo po, magda-down ako, pero Lord, salamat sa spark. Salamat sa biglang magpapadalang Panginoon ng tinig. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Tapos biglang babangon si Kuya Von. Hindi ito po pwedeng mag-down tayo. Hindi ako pa pwedeng magpakamatay. Babangon ako. That was the line, sabi mo. Hallelujah. Amen. Kapatid, alam mo may pangako na si Lord sa'yo. And totoo po, you are always welcome to express your fear to the Lord. You're always welcome to, to cry unto the Lord kapag ikaw ay nalulungkot. Okay, express, but you are not supposed to dwell in that spirit. Kasi may pangako si Lord sa iyo. So there are 5 points na gusto kong sabihin mabilis. So we can rise and we can conquer. Babangon ka para makuha mo yung lupang binigay na sa iyo ng Panginoon. Yung pangakong binigay na sa iyo ng Panginoon. Number one. Next verse, ang sabi niya po dito in verse, sa next verse na ito, sinabi niya, pero sinabi ng mga tao na sumama kay Caleb para mag-espiya. Anong sabi? Hindi natin makakaya ang pagsalakay sa kanila dahil mas malakas sila sa atin. Number 1, rise above negative spirit. Kailangan, kung gusto mo mag-conquer, lumayo ka sa negative spirit. Lumayo ka sa negative thinking. Kapag meron mga tao palagi sabi, naku, Kuya Bon, mamamatay na talaga tayo sa gutom, hindi na talaga aahon to. Buti na lang, talaga pinatugtog pala ni Kuya Bon, Panginoon. Hallelujah. Magtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Ganda ng kulot ni Raf eh. People, don't connect yourself to negativity. Dapat ang kaisipan laging nire-renew ng Word of God. Totoo pong at some point we will experience the negative feelings, negative thoughts, pero hindi ka pa pwedeng umayon doon, aayon ka doon sa pinangako na ni Lord sa'yo. Amen? Pag sinabing, hanggang kanya ka na lang, hindi ka makabayad ng bills. Hindi, may pangako si Lord sa akin, He is my provider. He is my provider. He is my provider. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Pumalakpak ngayon ang lahat ng mga kagaya ni Caleb. Amen. Don't connect to negativity and don't connect yourself to negative people. Tandaan niyo po, para itong larawan ng iisang church din. Sa panahon nila, may 2 lalaking puno ng mga pananampalataya, pero may 10 na mga membro ng walang pananampalataya. Pero itong si Caleb at si Joshua, they were full of faith. Kaya pag sinabing, huy, aatin ka ba sa practice? Ay, parang hindi natin ata kaya ngayon. Bakit? Ang init eh. No? Tapos yung churches yung mag-anniversary, wala pang aircon pala dun. Sabi ko kanina, alam nyo po, nung nakita ko ang church, natutuwa po ako kasi, ganito rin po kami nag-umpisa. Talagang butas ang bintana. Sa bagay, wala ka naman makitang bintana na walang butas. So talagang walang jealousy, walang salamin, tapos wala pong aircon pa nung nag-i-start po kami. Pero nakita ko, mainit nga. Pero sabi ko kay Lord, nakakatuwa. Kasi ito yung mga pagkakataon na magpapakita ka ng gilas. Ito yung mga pagkakataon magpapakita ka ng kapangyarihan sa church na ito. Amen? At ngayon po, nakita natin what do you call that?
ceiling, walang kisame, no? Tinanong ko si Kuya Alan kanina, sabi ko, Kuya Alan, magkano ang pakisame pag ganito dumating yung point na magkano ang pakisame? Sabi ni Kuya Alan, kinumpute, kaya lumapit, hindi ko alam kung may nakita ko, habang nag-praise and worship, lumapit si Kuya Alan dito. Tingnan mo nga kung magkano yung kisame. Kasi ito per square meter, ganito po yan. Hindi ko alam kung may magkano ang pakisame nyo dito sa probinsya. 400 kada isa. 400 ka sa gypsum board. 400. So sabi ko kanina, Lord, anong nakakatuwa, may mga gagawin ka. So sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Sabi ko, okay, sagot na namin yung pakisame. Sasagutin namin yung pakisame. Pakakapihin na lang ako ni Kuya Bo. This is our way of blessing the church. We want to bless the church. Kung ano yung labor, kung anong kailangan ng kisame, sasagutin na po namin yon. Hindi po ganun sobrang yaman ng church, pero may pangako ang Panginoon sa church namin na magiging mayamang church kami, kaya nilalakaran namin ito. Hindi mo kailangan hintayin maging mayaman ka. Pumunta ka muna, lumakad ka muna sa pinagagawa ni Lord sa'yo, tsaka kanya talaga payayamanin. May word na si Lord sa church namin, your church is a mayaman church. Pero hindi kami sobrang makita nyo ang laki ng church, hindi po kami CCF. Pero you don't need to wait for money to come. When you release money, money again will come. Pinalaganap nila sa mga Israelita ang masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tinignan. Itong mga 10 espiya, grabe sila magbigay ng negative sa kanilang church. Hoy, alam niyo po? Ang dami po ng kalaban sa church. Pakisabi sa katabi mo, lumayo ka sa negative people. Lumayo ka sa negative thinkers. Amen? Kasi masisira yung brain. Alam niyo po ba ang isa sa requirement ng Panginoon in the New Testament kung sino pwede mag-serve? People who are full of faith. People, in the book of Acts chapter 6, meron po doon, sabi niya, kulang tayo ng mga manggagawa. Kailangan magdagdag. Alam mo ang requirement nila? Ang requirement nila, kailangan ang manggagawa full of faith. Pag sinabi, uy, magpapakain tayo. Pastor, wala tayong pera eh. Hindi pa pwedeng laging wala. Kahit wala, gagawa ng paraan. Pagpapakain tayo, walang pera, pastor, pero magkakaroon. Amen. Hindi pa pwedeng, pastor, sasagot dapat ng pastor, akala mo lang wala. Amen. Kinakausap niyo po ang wallet. Maniwala po kayo, sa church po namin, lagi ko po itong pinapractice. Kinakausap namin ang aming wallet. Sabi ko, buksan ang wallet, buksan ang bag. Kakausapin namin yung wallet, kakausapin ang bag. Do you know you have the power to speak? May karapatan ka magsalita dahil anak ka ng Diyos. Bakit hinahanap mo ang pera na kung tutuusin, pinapalapit mo dapat ang pera? Hallelujah. Alam mo na. Money come in Jesus' name. Okay. Pastor, totoo po ba yun? Tanungin ko po kayo. Napapalayas ba ang demonyo? Bakit ang demonyo pwedeng palayasin pero ang pera hindi pwedeng palapitin? Napapalayas mo ang espiritu ng kahirapan pero bakit hindi mo pwedeng tawagin ang espiritu ng pagpapala? So kapag wala ng bills, pag walang pambayad ng Meralco, in the name of Jesus, Lord, I declare you are my provider. I am your son. I am your daughter. I am calling forth your provision. I receive it today. I receive it today. Alam niyo po, marami po kaming ginagawang ganyan. Nagugulat po sila. Pagtapos pong pinabukas yung wallet, pinabukas ko sa kanila yung bag. This week, in the name of Jesus, we declare na magkakaroon po ng supernatural breakthrough sa inyong mga pitaka, sa inyong mga wallet. Wallet na pitaka pa. Doble-doble. Sa inyong mga bag. Alam niyo po nangyari? That week,
That week, marami pong members namin nagulat. Bigla po nagkaroon sila ng mga instant bonus, nagkaroon po sila bigla ng mga extra sales, nagkaroon po sila ng mga hindi inaasahan, nagkaroon ng biglang pabigay sa kanilang mga kumpanya na hindi scheduled. So dapat po ang ating mind, Lord, I receive it today. I believe in you, Lord. Amen? Pakisabi sa katabi mo, huwag tayo sa negative. Ang mga negative, mahiling magkalat ng chismis. Tingnan mo nga yung katabi mo. Hallelujah. Pag may mahilig sa chismis, ay, sister, no. Pakisabi, pag may nag-chismis, ano sasabihin mo? Sister, brother, hindi ako tumatanggap ng basura. Alam mo kung bakit? Pag may nag-chismis sa'yo, most likely, siya rin i-chismis ka na sa susunod. Amen? Akala mo nag-chismis siya sa'yo. Kaya kakampi na kayo. Pero dahil ganoon ang karakter niya, hindi mo napapansin, ikaw din, ikukwento niya sa iba. Kaya pag may nag-chismis, alam mo sister, yung church na yun ang init. Walang aircon. Yung preacher dyan, ang gwapo-gwapo pero pinagpapawisan. Okay lang yan. Pag may nakitang mainit pero anointed. Okay lang mainit kasi susunod-sunod magpapala yan. Hallelujah! Hindi pa tapos si Lord dyan, madadagdagan pa yan. Kanino kaya mapupunta yan? Baka sasagot yung GKG, amen. Okay. Sa kanila. Amen. Praise the Lord. Kung gusto mo umakyat at makakonquer ng mga pangako ng binigay sa'yo ng Lord, don't be a negative person. Umiwas ka sa nagkakalat ng negativity. It is a spirit. Ito ang kanilang sinabi, hindi maganda ang lupaing nakita namin doon. At hindi lang yan, malalaki ang mga taong nakita namin doon. Sobrang tangkad. May mga nakita pa kaming mga higante na mga angkan ni anak. Parang mga tipaklong lang ang tingin. Read this with me. 1, 2, 3, go. Parang mga negative people always want to bring themselves down. Ano tingin nila sa kanilang sarili? Tipaklong. Malalaki sila, samantalang tayo, mga maliliit lamang, tipaklong. Mga kapatid, hindi ka makakakonquer kung ang laging tingin mo sa sarili mo ay pangit. Hindi ka makakakonquer at hindi ka makakapunta doon sa lugar na pinangako sa iyo ng Panginoon kung palagi na lang ang tingin mo, kawawa ako, pangit ako. Pakisabi sa katabi mo, maganda kang anak ng Diyos. Hindi yan nagbibiro, hindi yan pambobola. Hindi po ba sinabi ng Panginoon, paano sinabi ni David yan? I am fearfully and wonderfully made. Yun nga lang, yung iba talagang iniwan. Naiwan lang sa I am fearfully made. Nakakatawa po yung mga ilang tumawa. Salamat po sa mga tumatawa. Si Mami po talaga, tayo na lang po magkwentuhan mamaya. Amen! Papaano ka makakapasok sa lugar na pinangako sa iyo ng Panginoon na sobrang punong-puno ng kagandahan pero ang sarili mo, ang pangit lagi ang tingin mo sa sarili mo, hindi match. Kailangan tignan mo ang sarili mo so kung paano ka tinitignan ni Lord. Kung paano ka tinitignan ni Lord, gano'n mo titignan sa sarili mo. Anong pinangako ng Panginoon sa iyo? Hindi ka daw buntot, ikaw ay ulo. Hindi ka nasa ilalim, ikaw ay lagi nasa taas. Hindi ka nangungutang, ikaw ang magpapautang. Kanino kaya mapupunta yan? Wala na namang sumagot. Kanino mapupunta yan? Yung utang? Kanino gusto nga mangyari yan? Yung hindi siya nangungutang, siya magpapautang. Hallelujah. Ganun mo titignan yung sarili mo. Kawawa ang pamilya ko, mahihirap lamang po kami. Hindi. Bagamat mahirap, pero may pangako si Lord eh. He is your provider. He is your shepherd. I shall not lack. Lord, I declare, Panginoon, everything that I need will be provided by you.
if you always walk in the words and the promises of the Lord, ayun ang mangyayari sa buhay mo. Amen? Amen? Talagang may sakit ako, Lord. May sakit ako siguro hanggang ganito talaga ako. Hindi. May pangako ang Panginoon. Binayaran niya na yung kagalingan mo eh. Amen? So you receive it by faith already. Lord, I thank you that I am healed. I thank you that I am healed. I thank you that I'm healed, Lord. Nandiyan pa po ba kayo? Negative people always love negative self-talk. Wala nagmamahal naman sa akin eh. Hindi naman talaga ako deserve. Kawawa talaga ako. Pero alam niyo po, bagamat hindi ka deserve, bagamat undeserving ka, but because someone loved you, you may not deserve it, but He gave it to you. And that's Jesus. You don't deserve it, pero binigay sa'yo. Because someone, may nagmamahal pa rin sa'yo. And that is Jesus. Totoo, we don't deserve it, pero binigay sa atin ni Lord, and that is grace. Palakpak sa Panginoon. Hindi ka grasshopper. Hindi ka maliit. Hindi ka kawawa. Malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bagamat physically maliit ka, bagamat financially mahirap ka, pero yung Diyos na pinaglilingkuran mo malaki. Mayaman. And therefore, dahil kakampi ka na niya, lahat ng meron sa Kanya dumadaloy ngayon sa'yo. Hallelujah! Malakas na palakpak sa Panginoon. How you look at yourself, and what you always declare towards yourself affect your destiny. Totoo, may pangako na si Lord sa'yo. Pero hindi po ba kayo nagtataka, napakaraming Kristiyano, tumanda na lang pero walang naatim na pangako ng Diyos? Sino gusto ng ganun at tagal na, ilang taong ka ng Christian? Ay ako, Pastor, 400 years Christian na ako. Eh, kamusta naman ang nangyari sa'yo? Anong testimony mo? Testimony? Walang testimony. Puro pahirap ang buhay. Ay, pero Christian po kayo. Born again ako. Alam ko nga yung kantang, Alive, alive, alive forevermore. Ang tawa ni Mami, no? Parang talagang kumakanta ka ng alive, alive, eh, no? Di ba? Tapos may kasabay pa po yung alive, alive. Walk, 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 walk. Para alam na alam talaga nila. Hallelujah. So, alam niyo po, habang tumatagal pala tayo sa pagiging Kristiyano, dapat nararanasan natin yung mga ginagawa ng Panginoon. Ang tawag doon, testimony. Ang sabi po ni David in the book of Psalms, taste and see that the Lord is good. Ang kabutihan ng Panginoon, hindi lang siya minimemorize. Ang kabutihan ng Panginoon, dapat nalalasahan, dapat nararamdaman. Sino dito ang gusto ang kanyang buhay punong-puno ng testimony? Mararamdaman mo may pagbaba. Mararamdaman mo talaga may pag-iyak, pero mararamdaman mo rin ang pag-angat sa iyo ng Panginoon. Kanino kaya mapupunta yan? Pumalakpak, hallelujah. Lord, yung malakas pumalakpak, iparanas mo yan sa kanila. Amen. So, kailangan, paano mo tignan yung sarili mo? Hindi ito self-talk, hindi ito positive, be positive lang, be positive. Hindi ito be positive, yung parang mind, what do you call that? New age program na kailangan always negative, positive lang ha. Hindi. Positive ka kasi ang kinukuha mo ay yung salita ng Diyos. Nakabase sa salita ng Diyos. Connected kay Christ. Hindi ito yung manifesting o kailangan i-declare mo, magkakaroon ako ng kotse, magkakaroon ako ng jowa. Sana all. Amen? Hallelujah. Pero kailangan, yung iyong dinideklara ay sa salita at pangako ng Panginoon. Amen. The belief that you believe and the words that you say about yourself can either make you or break you. Does it agree with the devil or the Lord? Yung ibang sinasabi, dideklara, wala naman talaga kasi nagmamahal sa akin eh. Does it agree with God's word or does it agree with the lies of the enemy? Our hearts change, our emotions change, nagbabago.
Sometimes mararamdaman mo talagang wala nagmamahal sa iyo. Sometimes mararamdaman mo mahina ka. But there is a good promise. There's a better promise. This is the best promise. God never changes. Ibig sabihin, sa kabila ng iyong pagbagsak at pag-angat, nananatiling tapat pa rin ang Panginoon sa iyo. Number 2, rise above the spirit of complaining. Rise above the spirit of complaining. Bibisan ko po. Everybody read this with me. 1, 2, 3, go. Nang gabing yon, sabi nila, ano ba naman yan? Nananahimik kami sa Egypt. Tapos tatawagin kami ni Lord. Tapos itong pastor, itong si Moises, nananahimik kami dito sa Egypt. Tapos ililigtas mo kami? Okay na nga kami sa Egypt eh. Okay na tong alipin kami. Pero alam niyo po ba, habang sila lumalakad, papunta doon sa promised land, nagpapakita ang Panginoon ng himala, after himala, after himala, after himala, after himala. One miracle after another. Pero yung utak pa rin nila may hirap. Ang dami ng himala ng Diyos na ginawa, pero yung utak pa rin nila palaging, kawawa ako. Mahilig magreklamo. Pakisabi sa tabi mo, kapatid, huwag kang magreklamo. Ano pang sinabi nila? Mabuti pang mamatay na lang kami sa Egypt. Grabe yung ginawa ng grabe yung ginawa ng Panginoon, ano? Pinakain na sila ng mana, nalaglag yung mga tinapay. Sumunod nakita nila ang dagat bumuka. Tapos yung mga tinuklaw ng ahas, gumaling. At napakaraming himala. Pero sa tuwing-tuwing na lang sila nakakaranas ng problema sa kanilang buhay, mawalan lang ng tubig, nauhaw lang, nagre-reklamo agad. Hoy Moses! Ang init! Walang aircon! Hindi ganon, hindi ganon. Moses! Walang tubig! Pengin tubig! Ano ba naman yan? Sana nilagay mo na lang. Bakit pa sa tuwing naghihirap, sa tuwing may challenge, parang ang utak ay lagi na lang, sana doon na lang kami sa audit sa Egypt. Sana doon tama na lang yung luma na lang buhay. Ang hindi mo alam, tinatanggal ka na nga ni Lord doon sa luma, nilagay ka niya sa sarili mong lupain. Pakisabi sa tabi mo, huwag mag-complain. Sino dito para reklamo? Para reklamo. Tinuturuan ko yung mga youth namin, no? Yung mga youth namin, lagi ko sinasabi, alam niyo po ba noon, wala tayong pera, pero ngayon may kanya-kanya na kayong trabaho. Nakakakain na kayo sa mga samgyup. Nandiyan pa po ba kayo? Dati puro kayo toyo, puro kayo, yun naman, pag nag-school kayo, toyo, siomay rice. Pero ngayon may mga kanya-kanya kayong trabaho, nagrereklamo pa. Parang may mga nagtatawanan daw. Siguro nagrereklamo sila. Amen. Basahin po natin, 1 Corinthians. Everybody read this with me. Next slide. 1 Corinthians. Pastor, alam niyo po, Old Testament yan eh. Tingin kayo sa akin. Old Testament yung pinipreach mo kasi na Book of Numbers. Kay Jesus kasi wala ng curse. Kay Jesus binago niya tayo. Tama po. Pero kung tama ang ating puso sa Panginoon, pero pag hindi tama, may epekto pa rin yun. Tingnan niyo po ang 1 Corinthians 10, 9-10. Everybody, read this with me. Go. Kapatid, hindi usapin dito kung Old Testament yung storya or New Testament. The fact na kinuha ni Pablo yung storya sa Old Testament at nilagay niya sa New Testament, sinasabi niya, every time na nagrereklamo kayo, nagkakaroon ng ground si Satanas para kayo ay sirain. At ang kabaliktaran ng complaining ay praising. Ang kabaliktaran ng complaining ay thanking. Hindi niyo po ba alam, sa tuwing kayo nagpapasalamat, kung ano man ang meron kang maliit, pinalalaki ng Panginoon? So kapag ikaw ay nakakaranas ng maliliit na himala, pasalamatan mo si Lord, magugulat ka bukas dadagdagan yan. Ayaw niyo maniwala?
tingnan niyo po yung nangyari. Ano nangyari doon nung sila nagutom at nagpakain ng Panginoon ng 5,000? Anong ginawa ng Panginoon? Ilan ang tinapay na meron? Ilan ang tinapay na meron? 5 loaves. Ilang isda? 2. Look at this. Look at this. Anong ginawa ngayon ni Jesus dito? Everybody, are you listening? Nakikinig po ba kayo? Hawak ni Jesus yung tinapay, hawak ni Jesus yung isda. Anong ginawa niya? Tinaas niya, sabi ng Bible, He blessed the fish and the bread, and He thanked His Father. Ano nangyari pagkatapos? Nag-multiply. Kapag lagi ang puso, magaling laging magpasalamat kay Lord, kahit anong liit na meron ka, pararamihin ng Panginoon. Hallelujah. Number 3. Rise above your past issues, mistakes, and hurts. Sa Tagalog, kailangan tumayo ka na dyan, bumangon ka na dyan sa mga luma mo ng sugat, mga luma mo ng nakaraan, mga luma mo ng pagkakamali. Yung mga lumang sugat na meron ka, tumayo ka na dyan. Iwan mo na yan. Pakisabi sa tabi mo, iwan mo na yan. Numbers 14, 1 to 3. Mabilis lang to ha. I want everyone to listen. Look at this. Everybody read this with me. Numbers 14, 1 to 3. 1, 2, 3, go. Sorry. 1 to 3. Nasa verse 3 agad. Hindi nila nilagay. Okay. Ako na lang po magbabasa. Sige, ganito na lang. Babasahin ko yung verse 3, ha? Everybody read this. 1, 2, 3, go. Bakit pa ba tayo dadalhin ng Panginoon sa lupaing yun? Para lang ba mamatay tayo sa labanan at bihagi ng ating mga asawa at anak? Anong sabi nila? Mabuti pa siguro bumalik na lang tayo sa Egypto. Saan nakatali yung kanilang utak? Tinanggal ka na ni Lord sa nakaraan mo. Kasi magiging ruler ka. Pero ang gusto mo, slave pa rin. Alipin. May pangako na si Lord sa'yo na itong gagawin ng Panginoon sa'yo, pero sa konting hirap lang ng pagsunod, hindi mo kaya. Tapos sa konting hirap, ang gusto mo palaging babalik na lang sa luma. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit kaya ang mga tao mahilig bumalik sa luma? May mga nakaraan na sugat. Pastor, ayaw ka na maglingkod. Bakit? Inaway ako. Actually, alam niyo po, hindi sa ayaw mo maglingkod kasi inaway ka niya. Actually, may sugat ka talaga. May mga taong nauna na nagsugat sa'yo, hindi siya. Nag-trigger ka lang. Nandiyan pa po ba kayo? Na-trigger ka lang. Kaya sa loob ng church, alam niyo po, mahihirap talaga ang mga members na lumago kapag laging kapag nakakapit sa mga sugat ng nakaraan. Pastor, alam mo, mahirap kami noon eh. Hindi kami mayaman noon, kaya sino ba naman ako para mag-mission? Sasakay kami ng eroplano? Hindi ko kaya yan. Bakit? Bakit nililimitahan mo ang Panginoon? Palayain mo ang sarili mo sa nakaraan mo. Palayain mo na si Lord, palayain mo ang sarili mo sa mga nakataong nanugat sa'yo. Pastor, nagkamali ako, nakakahiya, nagkasala ako, ang tindi na kasalanan ko, hindi na ako makakapaglingkod ngayon. Kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya kang patawarin ni Lord. At kung pinatawad ka na niya, actually, kung tatanggapin mo yung forgiveness ni Lord ngayon, pinipray niya na ngayon yun, nasa sayo niya, tatanggapin mo na lang. You can say, Lord, gamitin mo ulit ako. Walang pangit na kasalanan at walang malalim na kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Pero bakit hindi magamit? Bakit hindi makakonquer? Nakakapit, nakastuck sa past. Pakisabi nga sa katabi mo, lagpasan na natin yung past. Nandiyan pa po ba kayo? Ito mga taong ito mahilig sa drama ng buhay. Amen. Ano yung ginagawa ng Egypt? Ano yung ginawa ng Egypt? Ano ginawa ng Israelites?
Kunting wala lang tubig, Moses! Wala tubig! Ay, sorry. Tama naman. Tama. Moses, walang tubig! Ibalik nyo lang kami! Malalaman mo ang mga Christians kapag lalago na sa konting problema lang, paano sila magre-react. Babangon ka ba o babagsak? Lalaban ka ba o babawi-bawi? Spaghetti ka ba? Tataas? Bababa? Anong choice mo doon? Aakyat o bababa? Lalaban o babawi? Pakisabi sa katabi mo, kasama mo na si Christ. May gagawin si Lord sa'yo. Next. God wants us to move forward. And you will never grow if you always like to look at your past. Kung lagi na lang yung kahinaan mo at yung mga pagkukulang mo nakikita mo. Yung mga tao nakasakit sa'yo. Ito, naaway ako na ito, kaya ayaw mag-church dyan. Ang daming dahilan para hindi ka magiging parte ng gawain ng Panginoon. Lahat magiging dahilan mo. Ay, ayoko dyan kasi Mga kapatid, if you want to conquer the promises of the Lord, merong attitude na pinapakita at gusto ipakita sa atin ni Lord. Paano ba tayo mag-respond pag may problema? Number 4. Gusto niyo pa? Okay lang po ba? Number 4, rise and conquer through your declarations. Kung anong binabanggit mo, dinirinig ng Panginoon. May kapangyarihan sa iyong pagsasalita. Proverbs 18:20-21, may kapangyarihan sa iyong bibig na magbigay ng buhay o magbigay kamatayan. At kung anong babanggitin mo, aanihin mo. Pakisabi sa tabi mo, kung ano sinasabi mo, yun ang mangyayari sa iyo. Pakitapik, I want you to go to 5 people, pakisabi sa tabi mo, may gagawin pa ang Panginoon sa iyo. Come on, 5 people. 5 people, may gagawin pa si Lord sa iyo. Come on, come on, come on, come on. 5 people, may gagawin pa ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Tingnan niyo pa ito. Yung iba nagsalita walang kausap, delikado po yun. Sabi nila, may gagawin pa ang Panginoon sa'yo, may gagawin pa. Ganito pala dito, no? Kasi sa amin, pag nagsasalita, may kausap. Ganito pala sa fire starters, no? May mga nagsasalita ng kausap. May gagawin ng Panginoon sa'yo, may gagawin ng Panginoon. May gagawin ng Panginoon. Ang cute. Pero alam niyo po, sa amin, pinagpipray namin yan. Joke lang po, pinapatawa ka lang kayo, ha? Baka hindi niyo na po kapabalikin dito. Okay, Numbers 14:7-9, ang sabi po niya, sinabi nila sa mga mamamayan ng Israel. Sino nagsasalita nito? Sila Caleb. A man full of faith, sila Joshua. Sabi nila, napakabuti ng lupaing aming pinuntahan. Anong ginagawa ni Caleb? Nagdedeklara. Pinapakita niya, mas tinitignan niyo yung maganda. Napakabuti ng lupain aming pinuntahan. Pero, kung nalulugod ang Panginoon sa atin, gagabayan niya tayo, papunta sa lupaing, iyon, ang maganda at masaganang, at ibibigay niya ito sa atin. Number 9, verse 9, nandiyan pa po ba kayo? Nakikinig po kayo. Verse 9, huwag ka lang magre-rebelde sa Panginoon. At huwag kayong matatakot sa mga tao roon. Bakit? Dahil matatalo natin sila. Dahil ano daw? Ang tanong, nakipaglaban na ba? Ang tanong, naglaban na ba? Pero alam niyo po ba, in the spiritual world, sa salita mo pa lang, naglalaban ka na. Hindi mo kailangan magkaroon ng physical action o ng labanan para manalo ka. Sa words pa lang ni Caleb, alam mo kung mananalo, matatalo na siya. Sa words pa lang. Anong sinabi niya? Matatalo natin sila. Words pa lang, matatalo natin sila. May project tayo, magkakaroon ng church. Yes! Mangyayari yan! Kahit wala tayong pera, oo, magpo-provide ang Panginoon! Words pa lang, alam mo, panalo ka na. Hallelujah!
Hallelujah. Thank you, Lord. At huwag kayong matatakot sa mga tao na roon dahil matatalo natin sila. Walang tutulong sa kanila. Pero ano sabi niya? Pero ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya huwag kayong matatakot sa kanila. Pakisabi sa katabi, huwag ka matakot. Bakit? Kasama mo kasi ang Panginoon. Sumunod, tingnan niyo po yung next verse. Everybody read this with me. 1, 2, 3, go! Ang tanong, naglalakbay na ba? Hindi pa, nag-spy pa lang, nag-ocular visit pa lang sila. Pero anong sabi ni Caleb? Gagabayan tayo ni Lord. Gagabayan tayo ni Lord. Alam na agad ni Caleb kung anong gagawin ng Panginoon kasi kapag ang tao may pananampalataya, mas nakikita mo yung kayang gawin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Sa declarations mo pa lang, alam mo kung mananalo or matatalo ka na. Nako, maraming assignment, patay tayo dyan. Patay ka talaga. Amen? Maraming problema. Nako, magpapakita na kapangyarihan ng Panginoon sa problema natin. May gagawin si Lord. Basta i-play mo lang, Panginoon. Sa words mo pa lang, alam mo kung ito ay full of faith or full of fear. Amen? Words pa lang. Dumating na si Judith. Kilala mo si Judith? Kilala niyo si Ate Judith? Kapatid niya si Juna. Dumating na si Judith. Ito na yung electric bill. Ito na yung utility bill, ang tubig. Si Judith, Juna. Lagat, patay, wala tayong panggastos. Aray ko po. Pero ano sasabihin dapat? Panginoon, kulang kami ngayon, pero alam ko ikaw magpo-provide. May gagawin ka, Panginoon. May gagawin ka, Lord. May gagawin ka, Panginoon. Basta ipi-play mo lang, Panginoon. Number 5. Rise and conquer through pleasing the Lord. Totoo po, positionally, because of Jesus Christ, please na si Lord sa'yo because of Jesus Christ. But there is also what you call practical part. Ano yung practical part? Sige, example. Ako ay Kristiyano. Please na ba si Lord sa akin? Positionally, because of Jesus Christ? Yes. Pero ako ay nagbabar, kung ako din naman ay may ginagawang kalokohan, do you think practically napi-please din si Lord? Alam naman natin ang sagot. So positionally, napi-please si Lord sa atin because tinanggap natin si Jesus, pero practical, meron dapat tayong ginagawa. Ano yun? When you worship the Lord. When you walk in obedience to the Lord. Pakisabi sa katabi mo, napi-please ang Panginoon diyan. Ano pong sabi dito ano sinabi dito ni Caleb? Sabi niya, kung nalulugod, everybody read this with me. 1, 2, 3, go. Anong kailangan lang daw gawin? Malugod si Lord sa atin. Kailangan malugod si Lord. Makuha mo yung kiliti. Yung kapag pumunta ka ng kwarto, tapos sinarado mo yung pinto, tapos lagi mo lang inawitan ng Panginoon. O yung may mga pagkakataon na sinabi ni Lord, patawarin mo na. The Lord is pleased. And these are what you call practical things na hinihingi din ng Panginoon. May mga pagkakataon sasabihin siguro sa inyo, Lord, baka anak, maglingkod ka na. Sino dito ang gusto maglingkod kay Lord? Hallelujah. Practical po yun. Alam niyo po, ang sabi dito ni Caleb, pag nalugod ang Panginoon sa atin, anong gagawin niya? Gagabayan niya tayo papunta sa lupain yon. Ang maganda at masaganang lupain. At anong gagawin niya? Ibibigay niya ito sa atin. Huwag lang kayong at sa ating pagtatapos, tapos na. Sa ating pagtatapos, alam niyo po ba na sa previous verse, kanino sila nagrereklamo? Kay Moises. Kanino nagrereklamo? Sinong pastor nila?
Pero sinabi ng Panginoon dito, hindi pala sila kay Moises nagrereklamo. Ang sabi ng text, kay Lord pala sila nagre-rebelde. Yung akala mong reklamo ka ng reklamo sa pastor mo, ang hindi mo alam, nagre-reklamo ka pala talaga. Pag sinabi ng pastor, sugod! Ano gagawin? Ay, pastor, kasi ano? Nandiyan pa po ba kayo? Hallelujah. Pakisabi sa tabi mo, walang ganyan dito. Para mas malakas yung sa GKG, ano? Amen. May blessings at pagtatagumpay kung susunod sa Lord. Amen? Ate, tayo talaga na lang po mag-usap. Tapos na ako, pero tayo na lang talaga. Amen. Hallelujah. I don't know who you are, pero nakita ko po, lagi magpo-provide ang Panginoon sa financial mong pangangailangan. Hallelujah. Sige po, mamaya pag-pray po kita, okay lang po mamaya. Sige po, ayaw niyo po. Naiiyak po siya. Ay, wag po kayo. Yan ako, bigyan niyo po ng tissue. Sasabihin ko yan po, pumunta ka dito, nagpaiyak ka pa. Hallelujah. May blessings at pagtatagumpay kung sasamba ka kay Lord. Kung patay gutom ka sa worship, may blessings at pagtatagumpay kung may takot ka kay Lord. Banal na takot. Hindi takot dahil nakakatakot siya. Takot na dahil ayaw mong mawalay ka sa presensya niya. Dahil alam mo, every time na pag nadidisconnect ka, may something na nangyayaring kabigatan. Pero pag nandiyan talaga siya, Lord, I need you. That's the kind of takot na driven by love. Hindi driven by fear. Kung hindi ka magre-rebelde, at kung panig ka kay Lord, walang gawa ng kalaban ang mananalo sa iyo. Nandiyan pa po ba kayo? Mga kapatid, tingnan niyo po ang sumunod na mangyayari sa ating pagwawakas. Next verse, verses 21 to 24. 21 to 24, next slide na, next slide. There. Everybody read this with me. Tingnan niyo po yung nangyari ha. May pangako ba si Lord sa kanila? Kanila na ba nakapangalan yung lupa? Nila na. Pero ilan kaya nakapasok? At ilan ang hindi? Sino dito gusto makapasok? Tingnan niyo po yung sumunod na mangyayari. Everybody read this with me. Ngunit, nakita na nila lahat ng himala ng Panginoon, paano magpo-provide, pero palagi pa rin sila nagre-reklamo. Pakisabi sa tabi mo, kapatid, wala na palang reklamo. Oo, Christian po tayo. Yes, talaga po, born again na tayo, pero may mga bagay na nagdi-disqualify sa atin para makapasok. Pero ngayon, binabago tayo ni Lord. Inaayos ni Lord yung puso natin. At kung bakit ito pina-preach ngayon, naniniwala ako marami po sa inyo papapasukin ng Panginoon sa another level of glory. Hallelujah. Next verse, 27 to 30. Everybody read this with me. 1, 2, 3, go. Stop. Anong gagawin daw ni Lord? Gagawin ko kung ano yung inyong, kung ano lagi mong sinasabi, gagawin yun ni Lord. Anong ginagawa nila? Anong sinasabi daw nila kanina? Puro reklamo. Ay, mas closes ang init. Walang tubig, walang aircon. Bakit ito tuloy pa? Ano ba ito? Kahit maganda na yung panangako, ayaw dumiretso, mas nakita ang reklamo. At ang sabi ng Panginoon, sinusumpa daw ng Lord na kung anong lagi kong maririnig sa sasabihin mo, yun ang gagawin ko sa'yo.
Kaya pag sinabi mong, alam niyo po, pagkagising sa umaga, pagka every time na ako'y gigising at titingin sa salamin, lagi ko sinasabi, you are blessed. Tapos minsan gaganon-ganon pa ako kasi para kung puyat pa, pero ang pogi mo. Sa totoo lang, bisang pogi mo. Oo, sino pa ba magkakampi-kampihan? Dapat kami lang. Kaya usap ko yung sarili ko sa salamin sino pa ba magkakampi? Tayo lang din. Sasagot naman siya, oo nga. Na-realize ko may tama pala, no? O ganun. Sino pa ba ang magde-declare sa sarili mo? Ibang tao? Hindi. Ikaw ang unang dapat magde-declare sa sayo. Si Satanas, ibabagsak ka niya. Pero alam niyo po, binitawan na ni Lord yung pangako niya sa'yo. Uulit-ulitin mo na lang. Uulitin mo na lang, may pangako ka Lord sa akin. Lagi ko sinasabi, mayaman ka. Mayaman ang church ninyo. Yung mga members mo, payayamanin niya ng Panginoon. Hallelujah. Mga magaganda at mga gwapo kayo lahat. O iba, hindi naniwala. Hindi nag-react. Alam niyo po, pag sa GKG, sinabi niyo po yun, nagsisigawan niya mga yan. Hallelujah. Amen. Bakit? Walang anak ng Diyos na ginawang pangit. Tingnan niyo po ito. Sabi niya, verse 20, mamamatay kayo rito sa disyerto. Bakit? Dahil nagreklamo kayo sa akin. Nasaan na? 29. Walang kahit isa sa inyo na may edad na 20 taong gulang pataas ang makakapasok sa lupaing ipinangako ko na ibibigay sa inyo na inyong titirhan. Maliban lang kay Caleb na anak ni Jepone at kay Joshua na anak ni Nun. Joshua, the son of Nun. Pwede pala yun na magkaroon ka ng, magkaroon ka ng magulang kahit wala. You can be a son ng kahit wala. Joshua, the son of Nun. Yung tumawa po, tinignan ko na po kung makakakain pa mamaya ng pansit tsaka Shanghai. Amen? Sino daw makakapasok? Pero yung 10 spiya at yung mga lahi nila, kapatid, may pangako si Lord sa'yo. Pero dapat yung iyong attitude, yung iyong pananampalataya, match doon. Ito po ngayon yung tinatawag ko po ang worship team. Very quick. Very quick, punta na po. Kapatid, ito po yung, ito po ngayon. Minsan may mga past, may mga sugat, may mga parte ng buhay natin na nakatali tayo sa nakaraan. Sige, wag niyo po tingnan yung worship team, wag niyo po silang tignan. Hayaan niyo po sila dyan. Kausapin po natin si Lord. Minsan mga kapatid, mayroong mga parte sa buhay natin na laging pangit ang tingin natin sa ating sarili. Sino dito yung, I want every eye closed. I want every eye closed. Every eye closed, please. Sino dito yung palagi nagsasabing, Pastor, mahirap lang ako. Wala akong natutunan, wala akong, hanggang dito lang talaga ako. The Lord will heal you today. The Lord can heal your heart. Kayang gamutin ni Lord yung iyong, Sino dito yung nagsasabing, Lord, Pastor, may mga tao nakasakit sa akin, ang hirap patawarin. Today, the Lord will heal you. Today, the Lord will heal you. And I want every eye closed. At kung ikaw yung nagsasabing, Pastor, oo nga po, may mga parte sa buhay ko na nakatali ako sa nakaraan. Pag may umaway sa akin, ang bilis kong mag-give up. Pangit ang aking tingin sa aking sarili. Kung ikaw po yan, as you close your eyes, pwede niyo po itaas ang iyong kamay. Sige po. Hallelujah. At yung mga nagtaas ng kamay, I want you to all stand up today. I want you all to stand up today. And I pray that you will receive healing. I want you to receive healing. I want the Lord to ask. I want to ask the Lord to release healing today. Come on. Thank you, Lord. You hold my every moment.
calm my raging seas. Holy Spirit, You walk with me through. thank you because you're healing every heart right now that's been wounded. Healed all my disease. Sa lahat ng puso nasaktan, you will heal them. Trust in you. Sa bawat puso na nakatali sa nakaraan, I trust patatawarin ng Panginoon at gagamutin. Receive your healing tonight, right now. and I believe you're my healer. And I believe you are all I The Lord is healing your heart right now. Shadarabakasa. And I believe you're my portion. And I believe Thank you, Lord, for healing. you're more than Thank you, Lord, for your healing. Iniwan ka ng tatay mo. May iniwan dito ng tatay, pero sabi ng Panginoon, I am your Father and I am your protector. The Lord is healing your heart tonight. Just receive His healing. You hold my every moment. You calm my raging seas. Lord, you walk with me. Thank you, Lord. You walk with me through fire. At the count of 3, And heal ikaw na nakatayo at gusto tanggapin ng healing ng Panginoon, pupunta ka sa harap. I trust in 2, 3, come forward, please. I trust in Lord, we thank you for your healing today. and I believe you're my Sabi ng Panginoon, healer. pinili ka niya, And I believe tinawag ka maging anak, and you are full of love. Pinupuno ng Panginoon ang puso mo ng pag-ibig. May mga tao nang iwan sa'yo, may mga kaibigan na umayaw sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, si Lord ay magpo-provide ng bagong mga tao nga magmamahal at hindi kayo iwan. Hallelujah. God, we thank you. We thank you, Lord. Even yung tatay, I don't know kung ano nag-experience mo sa tatay mo, but the Lord is healing you right now. The Lord is healing your heart right now. Lord, we thank you for your healing. Lord, ano mga kasalanan na nangyari? Ano bang nagdaanan? Pero sabi mo, Panginoon, pinatatawad mo siya. Pinatatawad mo siya right now. So, Father God, this time, I ask, Lord, for your healing. Healing, Lord, over their hearts. O Ramasya Katarababa Sakarabayante. Hallelujah, Lord. Father God, I declare for these children right now that you allow them to experience your fatherly arms, your father's arms right now. Hug these people, Lord, and allow them to experience the Father's Spirit, the Father's heart right now, Lord, in Jesus' name. We give you praise, Lord. We give you praise. Lord, let there be healing in their hearts right now. Let there be healing in their hearts right now. Oh, we give you praise. We give you praise right now. We give you praise, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hindi hanggang dito. May plano pa si Lord sa'yo. Gagamitin ka pa, sabi ng Panginoon. Makikita mo kung paano nagpo-provide pa si Lord sa'yo. At kung paano nag-provide si Lord on, yun hanggang bukas, magpo-provide pa rin si Lord sa'yo. Hallelujah, Lord. Hindi ko alam kung kada pamilya mo, pero sabi ng Panginoon, ako ang itila sa pamilya mo. Sa lahat ng kaguluhan, ako ang kapayapaan. Right now, in Jesus' name. Oh, we give you praise, Lord. Hallelujah. Lord, we thank you for healing them. We thank you for healing their hearts. Sabi ng Panginoon, pati yung iyong nakaraan. Lahat ng iyong nakaraan, binabago ng Panginoon. Pinatatawad, nililinis. At sabi ng Panginoon, mahal kita. Lord, I thank you for your blessings. Lord, I thank you for your blessings over their lives, Lord. Sa pangalan ni Jesus. We give you praise, O God. We give you praise, Lord. Jesus, you're all I Father God, would you release your presence over them?
Release healing over them right now. Release your healing over them. Lord, even in their heart, even in their heart, Lord, I pray for healing right now. Healing in the heart, Lord. Healing in the heart, maging sama ng loob. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Say nothing, nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Wherever you are, I ask the Father to release His healing power tonight. Wherever you are right now, Father God, release your healing. Wherever they are, fire, Lord. In Jesus' name, we give you praise. For you, nothing is impossible. I don't know what's going on with your father. Nothing is impossible. I don't know what's going on. The way you relate with your father. But the Lord is saying, I am your father. And you are my princess. I will protect you. And I'm going to always guide you and lead you. And I declare healing. I declare healing over your heart that has been affected by the fatherly figure. Lord, I thank you right now, God, in the name of Jesus. There are also times when you think, Lord, makapagtapos ba ako ng pag-aaral? But the Lord is saying, I will provide for you. I will provide for you. Hindi kita kilala, but the Lord is saying, I will provide for everything that you need. Thank you, Lord, for your goodness and for your faithfulness, Lord. Hindi mo kailangan kumapit sa mga pangit na kaibigan. Just so you can have that companion, that kind of relationship. Si Lord ang magpo-provide ng mabubuting kaibigan that will protect you. God, I thank you. Sabi ng Panginoon, love ka niya. Thank you, Lord. I give you praise, Lord. Isai, you are valued and you are appreciated, sabi ng Panginoon, for everything that you have gone through, for everything that you have experienced. Sabi ng Panginoon, I see your work and I see your heart. And I want to tell you that there's this appreciation, level of appreciation that sinasabi ng Panginoon sa iyo. I appreciate all your work. But more than these works that you do in my kingdom, more than these things, what I love the most is your heart. And I love you for who you are, not because of your works. So Lord God, I thank you. I thank you that you are releasing these words to Him for Cyril, Lord. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Von, your hands will be a hand that gives to many people. Kung paano mo na-experience magtipid, sabi ng Panginoon, the Lord is going to bless your hands and that you will be a channel of so much blessings to many people. Kasi na-experience mong mawalan, i-bless kita that you will be a channel of blessings to many people. Just continue to serve the Lord. Just continue to humble yourself before Him and allow the Holy Spirit to continually heal your heart in Jesus' name. Thank you, Lord, for your goodness. Lord, I thank you right now. I thank you, Lord, right now. I want every hand to just be lifted high. Tonight, you're gonna receive your healing. Holy Spirit, yung mga nakatasbo ng kamay, hindi man sila pumunta dito sa harap. Pero kung ano pinagdadaanan nila, you will heal them tonight, Lord, from the past. From their past. Hindi ka maliit. Ang sabi ng Panginoon, malaki ang pangako ko sa iyo. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. I thank you, Lord. Kayo nasa likod, kinakausap ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. We give you glory and honor and praise. I believe Niyayakap ka ngayon ng Lord. I want Ate Millie, Kuya JC, please, to just hug them, Ate Jessa. Kung kanino kayo nililid. Vaughn, can I ask you? If the Lord is leading you to somebody else, can you just sigh? I believe you're my portion. Wherever the Lord is leading you to. Thank you, Lord. More than enough for me. We give you praise, Lord. We give you glory.
Jesus, you're all Shabababakasakataraba. I need. And I believe you're my healer. Shakatarabababasakarayan. And I believe We give you glory, Lord. you Lord, I thank you. are all Even for broken relationships, si Lord po ang mag-aayos ng mga relationship na nasira, nagkatampuhan, nagkaawayan. Lord na mag-aayos. I believe Just release forgiveness to those people my portion. mga nakasakit sa iyo right now. Holy Spirit, release your healing over their lives right now. We give you glory, Lord. We give you praise right now. We give you glory right now. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord, for your healing. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagyakap mo. Salamat sa yakap mo, Panginoon. Salamat sa kagalingan mo, Panginoon. You are delivering them from their past. You are delivering them from their past, Lord. Thank you, Lord. And I believe you're my portion. And I believe you're more than enough for me. Nandito si mama mo? Nandito si mama mo? Jesus, Hindi ko kilala si mama mo. you're all Pero pati si mama mo, magkakaroon ng healing sa heart niya. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan ni mama mo, anong problema niya, anong hirap niya. Pero kakausapin din siya ni Lord. At magkakaroon kayo ng maayos na relationship. Madadala mo ang Panginoon, madadala mo siya kay Lord. Thank you, Lord. And I We give believe you glory, Lord. We thank you, we thank you, we thank you. my portion. Thank you, Lord. And I believe you're more than enough for me. Hallelujah. Jesus, you're all I need. Lord, I thank you for your healing. I thank you for your healing right now. I thank you for your healing. I thank you for your healing. Hindi ko alam kung ano pinagdadaanan mo. Pero ang gusto ng Panginoon, sa pinatitibay niya, lalo yung pananampalataya. Napipili sa Panginoon sa iyong pananampalataya. Small steps, small faith, pero pinalalaki na pinalalaki. Pero minsan may mga pagkakataon, tinatanong mo, Lord, nalulugot ka po ba sa akin? Pero sabi ng Panginoon, I am pleased with you. You are my daughter. Pinaglilingkod ka ng Panginoon. Hindi ko alam kung naglilingkod ka na noon, pero pinababalik ka ng Lord. Pinababalik ka ng Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, Lord, I thank you na ginagagamot mo siya sa mga taong nakasakit din sa Kanya. Yung puso niya na nasaktan, ng mga tao na nang iwan sa Kanya, ginagamot mo, Panginoon. And I declare healing over you right now. In Jesus' name. In Jesus' name right now. Amen and amen. I want you to go back to your seats. So how can we conquer? How can we rise? Detach yourself from the past and receive healing from the Lord. Pakisabi sa kaliwat kanan mo, we can conquer it today. Pakisabi sa tabi mo, we can conquer it. We can conquer it Because of Jesus. because of Jesus. Sino dito ang pinagaling na ng Panginoon? Amen. Umpisa pa lang po, may mga susunod pang kagalingan si Lord na dadalhin sa bawat isa. Pagpalain po kayo lang, Panginoon.